Natagpo sa tapat ng tanggapan ng Commission on Higher Education o CHED sa Quezon City nang sumugod ang may 30 estudyante. Bilang pagtutol yan sa nakaambang 2,000% pagtaas ng tuition sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Pilit na pinrotektahan ng mga gwardyang opisina. Pero wala rin silang nagawa. Sa inis, muntikan pang makipagsuntukan ng isang gwardya sa mga rallyista. Hinarangan na lang ng mga gwardya ng mga supat iba pang gamit ang pintuan para di makapasok ang mga rallyista. 12 pesos ang matrikula sa PUP at kung gagawin itong 200, para mo nang sinabing wag nang mag-aral ang mga mahihirap na kabataan natin. Hinahapunan nagkatensyon naman sa PUP compound nang mag-walkout ang may 500 estudyante sa kanilang mga klase. Wala ring nagawa ang mga gwardya at pulis nang persang itinulak ng mga estudyante ang bakod ng paaralan. Ilang araw ng tensyonado sa campus. Nitong Biyernes lang, nasaksi ang pinalipad at ibinato sa school grounds ng ilang mag-aaralang anilay mga bulok nilang upuan at blackboard. Sagot naman ng pamunuan ng PUP, hindi naman lahat ng kurso ay magtataas ng tuition. Ilang piling kurso lang daw ang magkakaroon ng 5,000 piso ang tuition high. 65 to 67,000 ang estudyante namin. Ang budget namin ay 600 million lamang. As compared sa ibang eskwelahan na 30,000 lang, ang kanilang budget ay 6 billion. Saan namin kamay ng Diyos kukunin yung pangangailangan ng PUP? Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin live sa ating studio si Atty. Julito Bertriolo, Executive Director ng Commission on Higher Education o CHED. Atty. Bertriolo, good morning po. Good morning, Igan. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Akala ko kahapon, nagkamali kami ng basa, no? 2,000%. Bato parang biglaan ho yata yun. Tama ho ba? Paano natin ipapaliwanag itong ganito napakalaking increase na ito sa matrikula po? Well, doon siguro sa case ng PUP, yung tinutukoy natin, yun nga, from 12 pesos per unit, naging 200 daw. Sa karamihan kasi, lalo sa mga estudyante ng PUP, dahil karamihan dito ay may hirap, malaking bagay yun. Bigla yung pagtaas at ang sabi nga ng iba, pwede din naman kasing stagger dito para hindi maramdaman yung impact. So installment, parang gano'n. Oo, nasa pamamaraan siguro ng pag-implement. So siguro, nasa pagpapaliwanag na rin ng mga authorities ng school kung saan gagamitin talaga ang pag-increase ng tuition fee na to. Dadaan pa ho ba ito sa mga dialogo sa magulang o tuloy-tuloy na itong ipapatupad? Generally, ang sa batas kailangan ng consultation sa estudyante, sa faculty, even sa alumni. Pero ang sabi naman nila, sa freshman daw ito mag-a-apply. Pero ganun pa man dahil iba kasi yung nature ng state universities and colleges sa tingin namin, kaiba ito sa mga private schools at merong particular mandate na bigyan ng mas malaking access sa ating mga poor but deserving students. Siguro dito, hinay-hinay lang din at pag-aralan mo mabuti kung ano yung impact sa mga parents and students. Okay. Sino manunuri kung tama ho ba yung 2,000% na increase na yan sa matrikula? Well, unang-una, sa Republic Act 8292, merong karapatan ng state universities and colleges na mag-increase ng tuition fees nila sa pamamagitan ng mga boards nila, So, pwede nilang i-fix ito. Tapos, pwede rin nila itong i-implement, Kanya nga lang, subject ito sa mga rules and regulation, lalong-lalo na ng batas, kung saan nagsasaad kailangan ng consultation. Okay. Siguro ang kailangan gawin dito, meron silang committee, pag-aralan kung ano yung impact nito sa mga estudyante, at sino ba makikinabang at sino ang tatamaan talaga, tingin ko, hindi pa naman siguro huli para mag-reconvene ang kanilang board upang muling suriin ito kung ito ba'y napapanoon or tama ang pamamaraan.
Attorney Bertriolo, bukod po sa PUP, meron pa ba tayong, binabantay ang mga pamantasan at kolehiyo na may mga ganitong ano? Oo. Igan, ito yung time na nandito na yung mga letter of intent sa mga universidad, kolehiyo, both public and private, ano? Opo. Pero nakikita natin na premature para nakikita natin yung kabuuang impact dahil ang deadline sa mga private schools, for instance, no, para i-submit yung kanilang letter of intent to increase ay March 31 pa. Okay. Sa aming talaan, a little over 200 schools pa lang ang may letter of intent. So, Okay. So ito mga sulat pa lang ito, no? Dadaan pa sa mga masusing pag-aaral, no? yung masusing pag-aaral, ang dapat tapos na as of February 28. Yan ang deadline. No? So dito, kailangan documentary requirements kung tama ba at pag susumite ng pruweba na sila ba yung nagkonsulta sa mga sektor nila. Pero kasama ba rito kasi nagrereklamo yung board ng PUP. Isa rito, yung pondo binibigay ng gobyerno. So, may mungkahi ba dapat taasan din yung subsidiya? Actually, meron tayong tinatawag na normative financing scheme na kung saan tinitingnan natin ang performance ng mga kolehiyo sa SUCs, at yung kanilang enrollment level tsaka mga programa. At dito, nilalagay yung tamang pondo. Napakalaki kasi ang PUP. Ito na yung pinakamalaking SUC sa buong Pilipinas. At napakaraming campus. Siguro dito, magkakaroon dapat ng realignment ng budget at kahit kukunti ang pondo ng gobyerno, talagang dapat suriin dahil kailangan ng pondo sa edukasyon ng mga bata, Okay. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Morning. Attorney Julito Bertriolo po, Executive Director ng CHED. Samantala, sa ibang balita, iba pang kumpanya ng langis sumunod sa oil price rollback na pinasimula ng Flying V at Sea Oil kahapon. 25 sentimos kada litro ang bawas presyo ng Chevron, Shell, Phoenix Petroleum at Eastern Petroleum sa kanilang gasolina, diesel at kerosene simula kaninang hating gabi. Magpapatupad din ng kaparehas na rollback ang kumpanyang Petron at Total ngayong umaga. Ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Isang bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Ayon sa Pag-asa, papangalanang Agaton sa oras na pumasok ito sa bansa. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,500 kilometro silangan ng Mindanao. Inaasahang magdudulot ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. At kung sakali, si Agaton po ang kauna-unahang bagyo na papasok sa bansa ngayong taon. Eroplano bumagsak bago pa man makapag-landing sa Russia.